Okay, so magandang umaga po again sa ating lahat. It's a very privilege again for each of Jesus. no? Kasi sabi niya sa Matthew chapter 4 verse 10, Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but every word that's coming from the mouth of God. Yun po ang ating salita ng Panginoon, yun po ang pang-araw-araw nating pagkain para ang ating pananampalataya is lumago. Ngayon, ang ating verse na pag-usapan is doon sa verse, doon sa libro ng Hebrews chapter 10 verse 23 to 25. Pwede po bang basahin natin lahat? Okay. Keep your lives, Hebrews chapter 10 verse 23 to 25. Yun ang main verse natin. Let us hold on unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Verse 24, and let us consider how we may spur one another toward love and good deeds. And verse 25, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Manalangin tayo ulit. Yes, Lord, we thank you for this time. We thank you again for your word. We pray, Lord, that you're going to bless your word. Habang kami po ay nakikinig, we ask for God the Holy Spirit, ang banal na Espiritu Santo, na siya po ang magpuspos sa amin at siya ikaw ang pinakamataas naming teacher ngayon na magbigay ng understanding po sa iyong salita. I-bless mo po yung mga kapatiran na nakikinig ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so pag-usapan natin ang tatlong puntos, verse by verse, itong salita ng Panginoon. So, sa verse 23, ang sinasabi dyan is, let us hold on to faith. Okay. Let us hold on to faith para, kasi ang nangyayari po ngayon sa atin is talagang mas lalo na dito sa ating bansa, sa Pilipinas, is kailangan po natin na i-hold, kailangan po natin talagang panatilihin ang ating pananampalataya. So let us hold on to faith even in tough times. Yeah? Trusting and persevering our belief, yung pananampalataya natin, dapat natin ang pananatilihin, panghawakan yun. Kasi sa mga experience natin, alam ko mga kapatid, hindi po, it is not that easy. Hindi po na mahirap po talaga ang ating mga nararanasan na mga experience sa ating buhay. Pero itong verse na ito, sinasabi ng writer na let us hold on to faith, panatilihin natin ang ating pananampalataya, especially during tough times. Yeah? During tough times, nakamira po kayo po ito. Sugod na. Napapakinggan na? Can you hear me? Yes po, Pastora. Okay. So magtitiwala at magpapatuloy ang ating paniniwala sa ating Panginoon, lalo na sa mahirap na panahon. Kasi we are facing many trials during these times. Hindi ko po alam kung ano yung mga ini-experience natin ngayon o ang bawat isa, pero ang sabi ng Panginoon dito is, let us hold on to our faith. Hawakan natin ng mahigpit ang ating pananampalataya during tough times para ma-overcome natin ang ating mga problema. Kasi hindi po pare-pareho ang mga ini-experience natin ngayon. Lalo na mga kapatiran natin, mga PDLs,
Mahirap po talaga ang nasa loob, hindi ninyo nakikita ang inyong mga pamilya, hindi ninyo alam kung ano ang nangyayari doon sa iniwan ninyo o kaya kung ano kaya ang mangyayari sa mga problema na kinakaharap natin ngayon. Kaya sabi ng Panginoon, let us hold on to His promises. Doon sa Hebrews chapter 13 verse 5, doon sa pinakalas na sentence is, I will never leave you nor forsake you, sabi ng Panginoon. So, i-memorize natin, sabi diyan, is, never will I leave you, nor never will I forsake you. Never po tayong tatalikuran ng Panginoon. Kahit ano po ang itsura natin, kahit tayo yung pinaka-worst na tao dito sa mundo, kahit ano pa, may pinag-aralan pa tayo, ba tayo o ano ang itsura natin, ano yung mga positions natin dito sa mundo. Sabi ng Panginoon dyan, never will I leave you nor forsake you. Yan po ang panghahawakan natin during the times na may mga problema natin. We claim God's promises, you know. You know, there is a power in speaking God's word. What you speak, what you believe, kung ano ang lumalabas sa ating bunganga, then we speak. Kung ano ang belief, kung anong pananampalataya natin na pagsabihin natin, yes Lord, sinabi mo sa salita mo na you will never leave me nor forsake me, then that will happen kasi yan ang paniniwala mo. So, yan ang ibig sabihin ng hold on to faith. Trusting and persevering on your belief, especially during tough times, even in tough times, we can hold on to God's promises. At isa pang verse dito, doon sa Deuteronomy chapter 3 verse 16, sabi dito is, be strong and courageous. Be strong. Lakasan natin. Let us be strong in our faith. Do not fear. Huwag po tayong matakot sa mga sinasabi nila sa labas, kung anong sinasabi nila, na ay ganito ang mangyayari. Hindi. Huwag po tayong magpapadala o huwag po nating pakikinggan yung mga whisper ni demonyo sa pamamagitan ng mga taong ginagamit niya. Diba? Kaya sabi dyan, I have not commanded thee. Have I not command you? Ito ang bilin ng Panginoon. Be strong. Magpalakas tayo. Courageous. Do not be afraid. Huwag po tayong matakot. And do not be discouraged. Huwag po tayong madismaya. For the Lord your God will be with you wherever you go. God is omnipotent. God is omniscient, omnipresent. Kahit saan po tayo, kahit nandun tayo sa pinakamalalim na lugar, alam at alam, and God will be with us. Ang Panginoon po, ang lagi nating kasama sa hirap at ginhawa, andyan po ang Panginoon. Kaya nasabi niya doon, faithful. God is faithful. Tapat po ang ating pinagsisilbihan na Panginoong Diyos. Kaya sabi dyan is, be strong and courageous, do not fear. Huwag po tayong matakot sa mga pinapakinggan natin, sa mga nakikita natin, kundi palabuhin natin o higpitan natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Okay, let's go to verse 24. Again, pag-post ko yung verse 24. So number 2 verse is verse 24. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. So, ang puntos dyan is encourage each other. Okay, suportahan natin ang bawat isa. Sa Sa pamamagitan ng, ang nakalagay dyan is love and good deeds. So, pagmamahal. So, ang isang encouragement is through love. Paano natin susuportahan ang ating kasama
ating mga kapatiran is we support each other through love. Suportahan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pagmamahal. Ang pagmamahal ng Diyos, yung sinasabing pagmamahal dyan mga kapatid is yung galing sa Panginoon. Yung agape love. Kasi pag ang Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon is unconditional. Yun po ang sinasabi dyan na love. Kasi pag yung love ng tao, yung pagmamahal natin kung minsan is may mga conditions. Mahal kita pag binagyan mo ako, mahal kita pag mabuti ka sa akin. Pero yung sinasabi dito na pagmamahal na pagsusuport natin sa ating mga kapatiran is yung pagmamahal na galing sa Panginoon na wala mong condition na hindi ko nabibili, na kahit wala kang ibibigay, mahal ka pa rin. Ganyan po yung character or that is the nature of the love of God for us. Yung binigay niya yung kaisa-isa niyang anak ng Panginoong Yesus doon sa John 3:16, di ba? That is the gift of God for us, our salvation. Kaya nga, kahit na anong itsura natin, kahit tinatalikuran natin minsan ang Panginoon, pag lumapit tayo sa Kanya, He will surely express or manifest His love to us. Kaya yung na-receive natin ang Panginoong Yesus through doon sa John 3:16. So, suportahan natin ang ating mga kapatiran sa pamamagitan ng ating pagmamahal na yung love with action. Diba? Pag sinasabi natin na mahal kita, of course, yun ang toward good deeds na sinasabi. Yung magandang pakikisama. Paano ba ito? Doon sa John chapter 3 verse 24, love each other. Verse 24 yun. John chapter 13 verse 24, sabi dito, love each other. Mahalin natin ang bawat isa sa pamamagitan na paano? John chapter 13 verse 34 po. Yan. 34. Love each other. A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love another. So, yan ang sinasabi ni Jesus sa atin kasi siya ang naunang nagmahal sa atin sa pamamagitan ng sakripisyo niya. Binigay niya yung buong buhay niya, di ba? Napako siya sa cross, He suffered much for us. Wala siyang mga complaints kasi talagang yun ang sukat ng kanyang pagmamahal sa atin, ang buhay niya. Kaya pag binigay niya yung buhay niya sa atin, that shows His love for us. And then sabi niya dito, love one another. Kaya ipakita natin ang ating pagmamahal sa bawat isa. Okay. As I have loved you, so you must love one another. It is a must. Talagang it's a strong command. At nabili ng Panginoon, magmahalan tayo kahit inaaway ka pa, kahit sinungaling siya, kahit chinichismis ka niya, kahit sinisira ka niya, ano pa yung mga negative na nakikita natin sa ating mga kasama, mga kapatiran. Sabi ng Panginoon dyan is, let us love one another. Okay. Kahit madamot pa siya, kahit nakasimangot pa siya, hindi siya nag-smile sa'yo pag nagkikita kayo doon sa loob ng kwan, wala siyang init, lagi siyang galit. Ang sabi ng Panginoon, you must magmahalan kayo. Yan po kung paano natin isusupport. And sabi dyan is toward good deeds. Toward good deeds. Mabuting gawa. Ano kaya? Mahalin natin ang bawat isa sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kung sinasabi na natin mabuting gawa, huwag po natin sirain ang ating mga kasama, kundi i-share natin kung ano ang nasa atin at suportahan natin sila. Mas lalo na yung may mga kasama natin na kapatiran tayong mahina yung pananampalataya, di ba? Kung minsan hindi niya naiintindihan, kung minsan umiiyak, kung minsan very weak siya kasi yun nga, maraming problema na iniisip.
paano natin i-show our love toward good deeds sa mamagitan ng ipananalangin natin siya. O kaya magbigay tayo ng mga we share the word of God to that person. Let us quote a word of God, yung mga promises na kaya mo yan kapatid, nandito ako kapatid, susuportahan ka namin kapatid, kaya mo yan. We talagang ina-appreciate natin yung kapatiran natin, lalong-lalo na pag may problema siya. Okay? At magtulungan sa lahat ng mga anumang mga work o kaya gawain na pinapagawa sa atin. Okay, alam ko doon sa loob ng jail may mga assignments, may mga pinagawa tayo ng mga wardens dyan na ginagawa as a group, o kaya may mga business tayo dyan, o mga group work, ganon, is paano natin sinusupport is yung let us be united, magtulong-tulungan tayo. Yan ang sinasabi na love toward good deeds. Galatians chapter 6 verse 9 to 10, don't grow weary. Okay, pag-post ko yung verse. Let us not become weary in doing good. Yan. Huwag po tayong mapagod na gumawa ng mabuti. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. I think doon sa verse 10 is, we reap what we sow. Yes. Sabi, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. I believe na sa pang-araw-araw na Bible study natin, na pakikinig natin sa ating Panginoon, we already received the Lord Jesus Christ, nananampalataya na tayo, and we are considered believers. Kaya, sabi dyan is, especially, yung mga, sino ang mga tutulungan natin, especially yung mga kasama natin na naglilingkod, o kaya believers sa Panginoon. So, wag po tayong mapagod na gumawa ng mabuti sa ating mga kasama, kasi yan din ang nagmamanifest o kaya nagpapakita na tayo ay tunay na Kristiyano. Yes. Pag maganda ang pakikitungo natin sa ating mga kasama is talagang maipapakita na we are really a true believer of the Lord Jesus Christ. Kaya wag po tayong mapagod gumawa ng mabuti, at yan po ang kino-consider ng Panginoon sa atin. At sabi dyan, don't grow weary in doing good, for in the proper time we shall reap the harvest. Kung ano ang tinanim mo, yan ang aanihin mo. So pag magtatanim tayo ng mabuting gawain, then we shall reap a good harvest. Diba? Siyempre, kung lagi kang naninira sa kasama mo, lagi mong sinisiraan, madamot ka, of course, ano ang mapapala mo? Kinabukasan or in the future, you reap what you sow. But, ang sinasabi dyan is, huwag po tayo mapagod na gumawa ng mabuti, because in the proper time, ibig sabihin in the future, kasi hindi lahat ng araw sa atin, may bukas din. Napapakinggan natin yan. Hindi lahat po ng araw nasa itaas tayo, o kaya tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Minsan din, God is allowing us to be down, walang-wala. Sino ang tutulong sa'yo? Of course, yung mga tinulungan mong mga kasama mo. Okay, so that is yung verse 24, encourage each other sa pamamagitan ng pagmamahal and mabuting gawa. Next verse, dito sa verse 25, paki-post yung verse natin. Okay? And not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So anong sinasabi dyan? Gather together. Even in whatever place, magkakasama tayo. Let's have a fellowship.
para fellowship ang sinasabi dyan, gather together. Do not neglect ang gawing, let's make it a habit na tayo ay magkakasama o kaya mag-fellowship. Kahit magkaiba-iba tayo ng salita, kahit magkaiba tayo ng kulay, anuman dyan, let us be one and continue to gather each other. Let's make it a habit, yan ang sinasabi ng verse na yan. Panatiliin natin o ugaliin natin makipag-fellowship sa ating mga kasamang believers para magkaroon tayo ng unity. Kasi importante yan. Kaya ang ginagawa natin, kaya wag po tayong wag po tayong sabi, do not get bored o kaya wag nating sayangin ang mga panahon ngayon na nakikita ko yung mga halos from Monday, just from the whole week until Saturday, even Sundays, may mga jail ministry tayo, may mga jail Bible study na tayo, is talagang ginagawa natin yung fellowship. Kaya wag po tayong mag-boring sa when it comes to Bible study o kaya fellowship, kasi yan po ang pinakamagandang gawain o kaya fellowship na that would really touch the heart of God, na magkaroon tayo ng fellowship. Ugaliin. So let's make it a habit. Nagikinig tayo ng salita ng Panginoon, nag-pray tayo. Kasi ano ba ang purpose ng fellowship? What is the purpose ng gathering together? Bakit kailangan tayo magkaroon ng fellowship? Bakit kailangan tayo magkaroon ng prayer meeting? Magkaroon ng Word of God? Magpuri sa Panginoon? Because that is very important in a part of our life. Kagaya din nung sinabi ko kanina na man shall not live by bread alone, but every word that is coming from the mouth of God. Kasi ang fellowship is pinapalago niya ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kagaya din nung pag hindi tayo kumakain ng tinapay, pag hindi tayo kumakain ng rice o kaya ulam, pag hindi tayo nagme-merienda, talagang yung physical na katawan natin is papayat yan, di ba? And we are prone to mga sakit. Magkakaroon tayo ng sakit pag hindi tayo kumakain kasi kumihina yung katawan. Sabi sa verse 25 na we gather together, fellowship is very important. Let's make it a habit kasi the more we come together, the more na nagsasama tayo, nag-fellowship tayo is lalago at lalago ang ating pananampalataya, nabubusog o kaya our spiritual bodies or yung kaluluwa natin is na papakain sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, wag po natin, let us bigyan po natin ng kahalagaan ang ating fellowship. So, kasi sabi natin na malapit na ang parating na po ang Panginoon. Doon sa Revelation chapter 22 verse 12, behold, I am coming soon, and my reward is with me, to repay to give everyone according to what they have done. So God, Jesus Christ is coming very, very soon, di ba? Yan ang sabi doon sa verse 25. Bakit importante na magkaroon tayo ng gathering, fellowship? Because I am coming soon. My reward is with me. Wow, Lord! Gusto kong isa ako dyan. I want to be part of that gathering. Kaya, ang purpose ng fellowship is to prepare us for the coming of the Lord Jesus. Napupuspos tayo ng banal na Espiritu Santo, lumalanggo yung spirituality natin, at nawawala, nahuhugasan yung ating mga kasalanan. Diba? The more we become like the Lord Jesus Christ, then
when He comes, we are ready to meet the Lord Jesus Christ. Kagaya nung siguro napakinggan na natin yung mga 10 virgins, yung Matthew chapter 25, na nung parating na yung hari na nag-i-invite sa mga 10 virgins na mga yon, naiwan. Bakit nawalan sila na reserve na banal na Espiritu Santo? The oil, which is the anointing of God. Yan po kasi yun ang zeal natin. That is our identity as children of God. Kaya, in connection sa gathering, kaya sa fellowship, bakit lagi tayong mag-fellowship para lagi tayong napupuspos sa banal na Espiritu Santo sa pamamagitan na pagpupuri, worship, pag-pray, pananalangin, at sa salita ng Panginoon. Kaya bigyan po natin ang kahalagahan. Kaya pag sinasabi nilang, oh mga kapatid, sige, ready na tayo. I-prepare na natin ang ating mga sarili kasi magbabible study na naman tayo. So, dapat we are all excited and ready to come together and to have fellowship kasi yan po ang nagbibigay sa atin ng mga encouragement, strength para manatili tayo sa ating pananampalataya. Amen? So yan mga kapatid, Jesus is coming soon at alam po na lahat tayo pinapanalangin na, Lord, I want to go home now. Gusto ko na pang umuwi. Gusto ko na pong makita ka. And soon God is going to reward each one kung ano ang mga ginawa natin habang nandito tayo sa mundo. So, kung gusto nating ma-receive yung mga reward ng Panginoon, yan. Ang isa is, kailangan natin panatilihin ang ating pananampalataya at gumawa tayo ng magandang gawa or yung mga works na binigay ng Panginoon sa atin, yung mga ministry natin, yun ang ating ipagpatuloy na gawin para pagdating ng Panginoong Jesus, we will soon receive our reward. Okay. So, fellowship makes us strong spiritually. Fellowship makes us committed to Jesus. And fellowship makes us ready to be with the Lord. So, ang example natin dyan sa Acts chapter 2, verse 42 to 47, believers were together in common, they worship God together, they listen to the apostles' teaching, they pray together, and they fast together, and the Lord added to the number. Yan po ang makikita natin ang importansya and the value of gathering together o kaya fellowship. So, let us review ang ating topic ngayon. Ang text is Hebrews chapter 10, verse 23 to 25. Point number 1 is point to ponder. Verse 23, hold on to faith. Verse 24, encourage each other. And verse 25, gather together. Yan po ang ating topic ngayon. And I hope that naintindihan natin at ipamuhay natin ang ating salita ng Panginoon. Tuloy-tuloy po tayong makinig at makipag-friendship para we are all ready when the Lord Jesus comes anytime and very soon. Salamat sa pakikinig. God bless you. Sa pong alay ng palakpak para sa ating Panginoon, purihin po ang ating Diyos sa buhay po ng ating tagapagsalita ngayong umaga. Maraming salamat po, Pastor Joan. Dalangin po namin na kayo ay patuloy po na gamitin ng ating Panginoon. Pang mas madami po ang makarinig ng